Kasabay nito, sabay silang umatake sa isa't isa, at dahil dito, nagkaroon ng napakalakas na pagsabog. Sinabi ni Spring na nagulat siya dahil wala siyang nakitang sugat sa katawan niya. Naisip niya na baka hindi pisikal ang atake, kundi ibang klase ng kapangyarihan ang ginamit laban sa kanya. Ibig sabihin, kahit walang tama sa labas, may epekto pa rin sa loob ng kanyang katawan. Naisip din ng ating bida na matapos siyang tamaan, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pagkapagod kahit wala namang sugat sa katawan niya. Doon niya naalala na hindi normal ang atake, at posibleng galing ito sa isip o isang uri ng sumpa. Napagtanto rin niya na kakaiba ang laban na ito dahil unang beses niyang humarap sa kalaban na gumagamit ng mental power, kaya kailangan niyang maging mas maingat dahil hindi basta lakas ang laban dito kundi pati isip. Sinabi ni Spring na subukan na nilang sukatin kung alin sa kanilang lakas ang mas matibay. Ipinakita niya ang kanyang determinasyon na hinubog mula sa paulit-ulit na pagkamatay at muling pagkabuhay, kaya mas malakas ng araw siya ngayon. Kasabay nito, dali-dali na niyang inutusan ang dalawa na mag-fusion na sila. Kasunod nun, lumitaw ang triple fusion ng ating bida, kaya sarkastiko siyang sinabihan ng Lord of Abyss na tinatanggap nga raw nito ang hamon ng isang langgam. Nakita naman ni Captain Ye na ginamit na ni Spring ang kanyang 100% ng lakas, kaya inutusan niya ang grupo na pigilan muna ang Good and Evil Dragon habang si Spring ang haharap sa Lord of Abyss. Kasunod nun, agad-agad na silang umatake sa Two-Headed Ferocious Beast. Sinabi pa niya sa lahat na huwag hayaang gambalahin ng halimaw si Boss Spring at ang Tower Master. Agad silang sumugod at hinarang ang Good and Evil Dragon para bigyan ng pagkakataon ang dalawa. Pagkatapos nito, umatake na ang ating bida sa Lord of Abyss. Ngunit kaagad naman kumilos ang Lord of Abyss kaya ginamit nito ang kanyang kapangyarihan upang pigilan si Spring. Nagtaka si Spring nang maramdaman niyang muli siyang nawawala ng lakas. Kaya nagpasya siyang gamitin ang parehong kamay niya para ipagpatuloy ang laban. Dahil dito, tumawa ng napakalakas ng ating bida, habang binitawan na niya ang kanyang atake na isang Black Blush na may kasamang power of law ng Black Lightning. Ngunit madali lang itong napawalang bisa ng Lord of Abyss, nagulat pa siya dahil may lakas pa si Spring na lumaban, kaya inamin niyang masyado niya nga raw itong minamaliit kanina. Kasabay nun, umatake ang Lord of Abyss gamit ang bughaw na enerhiya kay Spring. Dahil dito, nahirapan ang ating bida dahil unti-unti nitong hinihigop ang kanyang mental energy. Mayabang naman sinabi ng Lord of Abyss na napakasarap ng purong mental energy ng ating bida habang patuloy niyang hinihigop ang lakas nito. Sinabi ni Spring na kung iniisip ng kalaban na kaya nitong ubusin ang kanyang mental power, dapat muna nitong patunayan kung kakayanin nitong tiisin ang kanyang kapangyarihan. Nainis ang Lord of Abyss nang mapagtanto niyang tila walang hanggan ang mental power ng ating bida, sa kabila ng kanyang pagsisikap. Hindi na niya ito kayang saluhin pa at inamin niyang naabot na niya ang kanyang limitasyon. Kaya sa hindi inaasaang pangyayari, nagsimulang mahirapan ang Lord of Abyss habang pilit niyang pinipigilan ang kapangyarihang sumasaklaw sa kanya. Dahil dito napasigaw ito sa sakit, ngunit huli na ang lahat at tuluyan ang nasira ang kanyang katawan. Sa isang iglap, mabilis itong pinaslang ni Spring na walang kahirap-hirap, sinabihan pa niya ang hangal na masyadong araw itong mayabang. Pagkatapos nito, dali-dali niyang inutusan sila Captain Ye na umatras na dahil siya na nga raw ang bahala sa mga ito. Kaagad naman sumunod sila Captain Ye kaya mabilis na silang umatras palayo. Dahil dito, mabilis na sword slash ang pinakawalan ni Spring kaya naputol na nito ang ulo ng Two-Headed Ferocious Beast. Kasabay nun, pumunta siya kaagad kay Seven, at bigla na lamang itong sumulpot sa kanyang likuran, habang sinasabi niya, na oras na niya para mamatay. Nagpakawala na si Spring ng kanyang malakas na atake, at dahil dito ay tuluyang napugot ang ulo ni Seven, dahilan para mabigla ito at hindi makapaniwala sa nangyayari sa kanila ngayon. Sinabi ni Elder Lee kung nagtagumpay na ba sila, habang napansin naman ni Captain Ye ang biglang paglitaw ng nyebe at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang lumitaw ang isang napakalakas na presensya sa Void of Space, at bigla na lamang naging yelo ang buong paligid. Nangamba naman si Master G dahil sa biglang pagdating ng napakalakas at pamilyar na aura, ramdam niya agad na hindi ito pangkaraniwan, kaya napaisip siya na maaaring naroon na ang Sea Empress. Kasabay nun, unti-unti nang lumilitaw ang Sea Empress sa Void of Space, at dito makikita na natin ang kanyang mukha. Napuno ng pawis ang mukha ni Spring habang nakatitig siya sa Sea Empress,
Ramdam niya ang napakalakas at nakakatakot na aura nito, kaya lalo siyang kinabahan. Sa isip niya, sapat na ang isang saglit na enlightenment para tuluyang mag-evolve ang nilalang na ito sa mas mataas na antas, dahilan para lalo siyang matarante sa posibleng mangyari, dahil kapag nangyari ito, wala na silang kalaban-laban sa kapangyarihan nito. Kinausap naman ni Master G ang Sea Empress at kinilala ang tunay nitong anyo bilang isang Sea Qilin. Ipinaliwanag niya na ang buong katotohanan tungkol dito ay tanging ang First Tower Master lamang ang nakakaalam. Sa kabila ng matinding presensya ng Sea Empress, pinili niyang magsalita at paalalahanan ito tungkol sa kasunduang pinirmahan nito kasama ang First Tower Master, na tila may malaking kinalaman sa kasalukuyang sitwasyon. Sumagot ang Sea Empress, dahil patay na ang First Tower Master, automatikong wala ng bisa ang kanilang kasunduan, para sa kanya, tapos na ang obligasyon niya at malaya na siyang kumilos ayon sa sarili niyang kagustuhan. Ngunit agad na sumigaw si Master G at mariing tumutol, iginiit niyang hindi patay ang First Tower Master. Ipinaliwanag ni Captain Ye na noon pa man ay umatras ang First Tower Master matapos masugatan sa abyss at matagal nang hindi nagpapakita. Kahit sinasabi ng marami na patay na ito, wala namang nakakita ng bangkay kaya hindi pa rin tiyak ang balita. Dagdag naman ni Elder Lee, posible talagang buhay pa ito. Kung ganoon, nagtataka siya kung bakit hindi pa nagpapakita ang First Tower Master hanggang ngayon, na lalo pang nagpapalalim sa misteryo ng kanyang pagkawala. Wala naman pakialam ang Sea Empress sa sinabi nila, kahit pa buhay ang First Tower Master, para sa kanya, walang halaga ang lumang kasunduan at hindi siya kayang pigilan nito. Nainis si Master G at hindi napigilan ang sarili, paalala niya sa Sea Empress na isa itong pinuno ng napakaraming sea beasts, kaya hindi basta-basta dapat binabaliwala ang isang kasunduan. Binalaan niya ito na kung sisirain niya ang kontrata ng ganoon kadali, maaaring mawala ang kanyang dangal at respeto bilang isang pinuno. Sarkastikong ngumiti ang Sea Empress, at sinabi niya na katawa-tawa ang mga tao dahil mapagkunwari ang mga ito, at sa kanyang dagat, lakas lamang ang tunay na sinusunod. Para sa kanya, mas mabuti pang patay na ang First Tower Master, at kung buhay man ito, huwag na itong magpakita sa kanya kung ayaw nitong humarap sa kapahamakan. Napuno ng pawis ang mukha ni Master G, at naglakas loob siyang magtanong kung ano ba talaga ang pakay nito sa kanilang ekspedisyon, at sinubukan pang pakalmeyin ang sitwasyon sa pagsasabing maaari niya nalang ibigay ang gusto nito upang maiwasan ang labanan. Ngunit biglang nagbago ang tono ng Sea Empress, malamig at mapanganib, at ipinakita ang kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap, umatake siya at malinaw na sinabi na ulo ni Master G ang nais niya, dahilan para lalo itong mataranta at mapunta sa bingit ng kamatayan. Nabahala si Master G nang makita niyang kayang bumuo ng yelo ang Sea Empress mula sa void of space, napagtanto niyang napakataas na ng antas ng kontrol nito sa kapangyarihan, kaya lalo siyang kinabahan, sa isip niya, mukhang hindi na maiiwasan ang isang matinding labanan. Kinausap naman ng Sea Empress ang ating bida at diretsahang ipinahayag ang kanyang interes, sinabi niyang interesado siya sa mga laws o kapangyarihan nito, at kung ibibigay yun sa kanya, handa niyang iligtas ang buhay nito. Saglit na napaisip si Spring at inalala ang sitwasyon, dahil sa pakikipaglaban niya sa tatlong hari, halos ubos na ang kanyang lakas, at malinaw na mas malakas pa ang Sea Empress kaysa sa mga yun, napagtanto niyang wala na silang sapat na puwersa para labanan ito. Dahil dito, nagpasya siyang makipag-ayos, sinabi niyang handa niyang ituro ang kanyang mga kakayahan kapalit ng isang kondisyon, pakawalan ang lahat ng kasama niya. Sumagot ang Sea Empress, tinanggihan niya ang alok at sinabing imposible ang hinihingi ni Spring. Ipinaliwanag pa niya na ang mas mataas na nilalang ay may malalim na galit sa sangkatauhan, kaya hindi niya kayang palayain ang lahat. Sa huli, sinabi niyang si Spring lang ang maaari niyang patawarin, habang ang iba ay tiyak na mamamatay. Dahil dito, lalong natakot si Spring at naisip niya na baka may mas malakas pang nilalang sa likod ng Sea Empress, posibleng isang eksperto mula sa Starry Sky Realm. Napagtanto niya na kung ganoon nga, halos imposible na silang manalo at mas lalo pang naging mapanganib ang sitwasyon para sa kanilang lahat. Nang tumanggi ang bida, naging malamig ang reaksyon ng Sea Empress at agad siyang nagbanta ng kamatayan, kasabay nun, dali-dali na siyang umatake patungo kay Spring. Ngunit sa mismong sandaling yun, may biglang lumitaw na isang gintong kapangyarihan na pumigil sa pag-atake ng Sea Empress. Nagulat si Spring nang makilala ito bilang kapangyarihan ni Tower Master G, ang Lotus Pedestal, na biglang sumulpot upang iligtas siya nito.
Kasunod nun, binasag na ni Master G ang yelo ng Sea Empress, at dali-dali na itong sumugod papunta sa kanya. Pagkatapos nito, nagpadala ng mensahe si Master G kina Spring at Captain Ye, na pipigilan niya ang Sea Empress, at inutusan silang humanap ng pagkakataon para iligtas at ilayo ang lahat. Nagtaka si Captain Ye nang marinig ang sinabi ni Master G at hindi agad makapaniwala sa plano nito. Ngunit agad siyang pinatigil ni Master G at sinabi na huwag nang magsalita pa dahil matanda na siya at handa nang isakripisyo ang kanyang sarili. Idiniin niya na si Spring na lang ang natitirang pag-asa ng sangkatauhan kaya kailangan itong mabuhay. Habang nangyayari ito, malamig at walang emosyon namang nagsalita ang Sea Empress, sinabi niyang wala nang saysay ang huling mga salita at ipinahayag na mamamatay silang lahat sa araw na iyon, sabay pagpapakita ng kanyang napakalakas na kapangyarihan. Dahil dito, nagsalpukan na ang kanilang mga atake sa ere. Napaisip si Spring sa sinabi ni Master G at nagsimulang mag-alinlangan. Iniisip niya kung ang pag-atras ba papunta sa maliit na shop ang tanging pagpipilian nila. Ngunit nagduda siya kung paano nito mapoprotektahan ang buong sangkatauhan, dahil napakaliit lamang ng lugar kumpara sa napakalaking banta na kanilang kinakaharap. Mula sa salpukan ng dalawa, tumilapon si Master G at nagkaroon din ito ng pinsala sa kanyang katawan. Naisip pa ni Master G na kahit ang simpleng pag-atras o epekto ng kapangyarihan ng Sea Empress ay napakalakas na agad, napagtanto niya na hindi niya kayang labanan ito ng direkta dahil kahit ang Dao Power pa lang ay sapat na para sugatan siya, lalong napatunayan sa kanya kung gaano kalayo ang agwat ng kanilang lakas. Ngunit wala nang pakialam si Master G sa kanyang kalagayan, kaya dali-dali na itong umatake ulit sa Sea Empress. Ginamit naman ng Sea Empress ang kanyang yelo upang sabayan si Master G. Kaya sa kasamahang palad, nawasak nito ang atake nito nang walang kahirap-hirap. Gumamit naman kaagad si Master G ng kanyang Lotus Pedestal upang subukan pigilan ang atake nito. Ngunit kahit na ginamit niya ito, naging yelo lamang ang kanyang Lotus Pedestal, kaya laking gulat ni Master G na napawalang bisa niya ito. Kaya sa isang iglap, tinamaan si Master G sa kanyang katawan, at tumagos pa ito hanggang sa kanyang laman. Napasukan ng dugo si Master G habang napagtanto ang tunay na lakas ng Sea Empress, naisip niya na ang kapangyarihan nito ay hindi simpleng yelo lamang, isa itong mas mataas na uri ng pagyayelo na kayang supalin kahit ang sarili niyang law of power ng space, dahil dito, lalo niyang naunawaan na napakalaki ng agwat ng kanilang kapangyarihan at halos wala na siyang laban. Walang awa naman na minamaliit ng Sea Empress si Master G at tinawag pa itong mahina. Dahil dito, lalo pang naalarma sina Captain Ye at si Elder Lee, napagtanto nila na napakalaki ng agwat ng kapangyarihan nila laban sa Sea Empress, at halos imposible na silang makatakas, nagsimula silang mawalan ng pag-asa, iniisip kung saan pa maaaring tumakas ang sangkatauhan sa harap ng ganitong kalakas na kalaban. Naghanda na ulit ang Sea Empress ng kanyang Power of Law ng Yelo, at agad-agad na nitong pinakawalan kay Master G, dahil dito, labis na nag-alala ang ating bida sa kalagayan nito. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang nakita ni Spring ang apoy na mabilis na papunta sa kanilang lokasyon. Dahil doon, mabilis niyang iniligtas si Master G sa panganib, napawalang bisa din ito ang kapangyarihan ng Sea Empress sa apoy nito. Namangha si Spring nang makita niyang may isang tao na kayang harangin ang atake ng Sea Empress. Hindi siya makapaniwala dahil halos imposible yun sa lakas ng kalaban, naisip niya kung saan nanggaling ang misteryosong taong yun, at dito nagsimulang magbago ang laban dahil nagkaroon muli ng pag-asa ang panig ng tao. Laking tuwa ni Master G nang makita niyang buhay pa ang unang Tower Master. Sa gitna ng matinding laban at kawalan ng pag-asa, bigla siyang nagkaroon ng lakas ng loob dahil may dumating na makakatulong laban sa napakalakas na kalaban. Nagulat din ang Sea Empress nang makita niyang buhay pa si Nie Huafeng at lalo siyang nabigla nang maramdaman niyang umabot na ito sa Starry Sky Realm, isang antas na higit sa inaasahan niya. Ngunit sa kabila nito, agad napansin ni Nie Huafeng na nilabag ng Sea Empress ang kanilang kasunduan. Ipinaliwanag ng Sea Empress na tuluyan na niyang sinira ang kontrata nila, gayunpaman, sinabi niyang tinupad niya ang kasunduang yun sa loob ng 1,000 taon kaya dapat nang makuntento ang kabilang panig. Ipinaalala ni Nie Huafeng na hindi pa tapos ang itinakdang panahon ng kanilang kontrata kaya hindi basta-basta makakatakas ang Sea Empress sa kasunduan nila. Kasabay nun, dali-dali na itong umatake ng sobrang bilis, dahil dito, nagulat naman ang Sea Empress sa bilis nito. Ginamit naman ng Sea Empress ang kanyang kakayahan,
at agad itong naglaho sa harapan ni Nie Huafeng, ngunit kahit na ganon, nagkaroon pa rin ito ng pinsala. Sinabihan naman ni Nie Huafeng ang Sea Empress na masyado na nga raw luma ang galaw nito, at wala pa ring nagbabago. Nainis naman ang Sea Empress sa sinabi niya, kaya nagpakawala ito ng ice wall sa kanyang buong paligid, at sinabi pa niya na kahit luma na ang kanyang mga teknik, ang importante nga raw ay gumagana pa rin ito laban sa kanya. Nagpintig naman ang tenga ni Nie Huafeng kaya naghanda na itong umatake gamit ang kanyang apoy, at sinabi pa niya na susubukan nga raw nila ngayon kung gagana ang atake nito sa kanya. Pagkatapos nito, kaagad naman sumugod si Nie Huafeng at walang kahirap-hirap nitong winasak ang ice wall nito. Nang malapit na ang kamao nito sa Sea Empress, bigla na lamang nagbukas ang Void of Space, at pinigilan nito ang atake ni Nie Huafeng. Napabuntong hininga ang Sea Empress at inamin sa sarili na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang laban sa pagdating ni Nie Huafeng. Dahil sa laki ng agwat ng kapangyarihan, pinili niyang umatras muna at umalis. Pagkatapos nito, biglang lumitaw ang isang makapangyarihang nilalang na tinatawag na Demon Ray ng Cursed Wing Beast na nasa Starry Sky Realm, siya ang pumigil sa atake ni Nie Huafeng. Mula sa baba, nagulat si Master Ji nang makilala ang malaking nilalang na lumitaw. Napagtanto niya na ito ang Demon Refine ng Cursed Wing Beast, ang alagang hayop ng unang Tower Master. Kahit sugatan, kinilala pa rin niya ang presensya nito at lalo siyang namangha dahil malinaw na konektado ito sa pagbabalik ng unang Tower Master. Napaisip si Spring kung bakit tinatrato ng Sea Empress nang may matinding paggalang ang nilalang na yun, kahit na isa lamang itong alagang hayop ng unang Tower Master, nagtaka siya kung ano ang tunay na kapangyarihan at kahalagahan nito. At napagtanto niyang maaaring hindi ito isang ordinaryong nilalang kundi isang napakalakas na Kanzai na may malaking papel sa kasalukuyang sitwasyon. Naging masaya si Nie Huafeng nang makita niya muli ang kanyang alagang si Xiaoyi at agad niya itong binati. Napansin din niyang umabot na si Xiaoyi sa Starry Sky Realm kaya lalo siyang natuwa. Sinubukan niyang kausapin ito at hikayatin na magsanib puwersa sila upang malutas ang krisis ng sangkatauhan, ngunit nanatiling tahimik si Xiaoyi. Sa huli, bigla itong nagalit at pinatigil si Nie Huafeng sa pagsasalita. Dahil dito, tinawag ni Nie Huafeng si Xiaoyi, pero agad siyang pinigilan ng Sea Empress. Mahigpit nitong sinabi na tigilan na ang pagtawag sa dating pangalan, dahil hindi na iyon ang nararapat gamitin. Ipinaalala niya na si Xiaoyi ay isa na ngayong Lord Cursed Wing, isang makapangyarihang nilalang na dapat igalang. Ipinakita nito na hindi na siya simpleng alaga, kundi may mataas ng katayuan. Nagulat si Master Ji at si Spring nang marinig nilang tinatawag na Lord Cursed Wing, ang dating alaga ng First Tower Master. Hindi sila makapaniwala sa narinig nila. Napaisip sila kung posible bang kakampi ng Sea Empress ang dating alaga, dahil sa paraan ng pagtrato nito, may respeto at tila magkaalyado sila. Ipinaliwanag ng Sea Empress na kung hindi pa rin nila naiintindihan, siya at maging ang Four Kings ay sumusunod sa utos ni Lord Cursed Wing. Idinagdag pa niya na kahit ang pagkawasak ng 10-direction heaven-locking array, na ginawa ng Thousand-Eyed Rakshasa, ay isinagawa sa ilalim ng gabay ni Lord Cursed Wing. Nagulat si Nie Huafeng sa revelasyon ng Sea Empress at hindi makapaniwala sa narinig niya. Habang umiinit ang sitwasyon, ibinunyag ni Xiaoyi ang matagal na niyang kinikimkim na galit. Sinabi niya na simula nang gamitin siya ni Nie Huafeng bilang training, at iwan siya ng walang awa sa loob ng 10-direction heaven-locking array, napilitan siyang lumaban doon sa loob ng 1,000 taon. Sa panahong yun, lihim niyang pinlano ang lahat, ang pagbabalik niya, ang paghihiganti, at ang pagbagsak ng sangkatauhan. Sinubukan ni Nie Huafeng na ipagtanggol ang sarili at ipinaliwanag niya na ang tunay niyang intensyon ay sanayin si Xiaoyi. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo ni Xiaoyi sa kanya kaya nagtanong siya kung baka naimpluwensyahan ito ng ibang nilalang. Ngunit malamig ang naging sagot ni Xiaoyi, para sa kanya, hindi siya naakit o nakontrol ng kahit sino, sa halip, namulat siya sa katotohanan. Ipinahayag niya na nakita na niya ang pagkukunwari at kasinungalingan ng sangkatauhan, kaya tuluyan na siyang tumalikod kay Nie Huafeng. Napabuntong hininga si Nie Huafeng at napagtanto niyang wala na siyang magagawa para kumbinsihin si Xiaoyi, dahil hindi na sila nagkakaintindihan, tinanggap niyang hindi na ito madadaan sa usapan. Agad niyang inilabas ang kanyang kapangyarihan, nagliyab ang apoy sa kanyang katawan at nagpakita ng kanyang sandata, determinado siyang pigilan si Xiaoyi sa pamamagitan ng lakas.
Para kay Nie Huafeng, kailangan muna niyang supalan si Xiao Yi bago pa ito tuluyang malugmok sa kasamaan. Umaasa pa rin siyang may paraan para alisin ang sumpa na bumabalot dito. Kasabay nun, dali-dali na siyang umatake. Naghanda na din si Xiao Yi ng kanyang kapangyarihan, at sinabi pa niya ito na wag nga raw itong maging mayabang. Dahil dito, nagbanggaan ang kanilang mga lakas, nagdulot ng napakalakas na pagsabog na yumanig sa paligid. Sinabi ni Spring na hindi maganda ang sitwasyon dahil masyadong malakas ang pressure ng Starry Sky Realm, dahil dito, nagpasya sila na pansamantalang umatras at magtago muna. Sumang-ayon naman ang mga kasama niya at mabilis silang kumilos para umiwas sa panganib. Kasabay nun, nakita naman ni Spring ang Sea Empress, at matapang niya itong hinarap. Sinabi ng Sea Empress na hindi muna siya gagalaw laban sa kanila sa ngayon, pero binalaan niya sila na huwag gumawa ng padalos-dalos na hakbang, dagdag pa niya. Kapag sinubukan nilang makialam sa pag-unawa niya sa labanan ng dalawang Starry Sky Realm, hindi siya magdadalawang isip na maging walang awa. Napaisip si Spring at napagtanto niya na mahina ang kalagayan ng kanilang panig. Maliban sa dalawang nasa Starry Sky Realm, halos lahat sa kanila ay sugatan kaya wala silang sapat na lakas para harapin ang Sea Empress. Dahil dito, naisip niya na ang pinakaimportante muna ay makabawi at maibalik ang kanilang lakas sa lalong madaling panahon. Kaya nagpasya siyang huwag munang makipaglaban at sinabi na kung hindi rin aatake ang kalaban, hindi rin siya gagalaw, sabay alis na nito sa kanyang fusion. Gayunpaman, bumalik din sa laban ang sitwasyon, sa isang iglap, mabilis na sumugod si Nie Huafeng at malakas na inihampas ang kanyang sibat, na may kasamang kapangyarihan ng batas ng apoy, patungo kay Xiao Yi. Tinamaan si Xiao Yi ng atake at agad niyang naramdaman ang matinding init ng apoy, napasigaw siya sa sobrang init, at napagtanto niyang hindi niya kayang salagin ng direkta ang apoy na iyon. Kasabay nun, gumanti siya at naglabas ng napakalaking pulang anino na tila isang halimaw, hinamon pa niya si Nie Huafeng at ginamit ang isang malakas na teknik. Biglang nilamon ng pulang anino ang apoy ni Nie Huafeng, na ikinagulat niya dahil hindi niya inaasahan na may kayang sumipsip ng kanyang apoy. Doon niya napagtanto na delikado ang teknik na yun, ang Demon Refining World Devourer, na kayang ubusin at kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Naghanda na si Nie Huafeng ng isang napakalakas na atake, pinagsama niya ang lahat ng kanyang apoy at lakas sa iisang atake, handang tapusin ang laban sa isang bagsakan, kasabay nun, pinakawalan niya ang kanyang teknik na one-hit kill. Dahil dito, mabilis niyang nawasak ang kapangyarihan ni Xiao Yi. Dumiretso ito hanggang sa tinamaan ng direkta ang katawan ni Xiao Yi, at napasok ito ng dugo sa kanyang pinsala. Pagkatapos nito, inilabas ni Nie Huafeng ang kontrata nila ni Xiao Yi at ginamit ito para utusan ang kanyang pet beast. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kontrata, pilit niyang pinapasunod si Xiao Yi. Ngunit nagulat siya nang hindi agad sumunod si Xiao Yi, at sinabihan niya ito na gumising na. Samantala, kahit sugatan at duguan, ngumisi si Xiao Yi habang hawak nito ang parusa ng kontrata at ipinakita na matagal na niyang pinag-isipan kung paano makawala sa kontratang iyon. Ibinunyag niya na sa loob ng libu-libong taon, hinanap niya ang paraan para alisin ang pet contract, at ngayon, handa na siyang gumanti kay Nie Huafeng. Kasabay nun, ginamit ni Xiao Yi ang counter technique sa kontrata, sa halip na sumunod, binaliktad niya ang mismong pet contract na hawak ni Nie Huafeng. Sa puntong yun, inactivate niya ang reverse, kung saan ang kontrol ng kontrata ay bumalik laban kay Nie Huafeng. Yung pulang enerhiya na dating nagbubuklod sa kanya, siya na ngayon ang kumokontrol dito at ginamit niya yun para umatake pabalik. Dahil dito, nagkaroon ng pinsala si Nie Huafeng sa ginawa ni Xiao Yi. Nagulantang si Nie Huafeng nang bigla niyang maramdaman ang matinding panghihina mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, parang may biglang bumaligtad sa sitwasyon. Pagkatapos nito, sarkastikong sinabi ni Xiao Yi kay Nie Huafeng, na lumipas na ang 1,000 taon at hindi na sila tulad noon na may relasyon ng amo at alipin. Take note mga kahangal, na sa pinaka-latest chapters na po tayo kay Spring, sobrang tagal lang talaga mag-update ng author nito, kaya minsan lang talaga ang upload natin kay Spring, sana po maintindihan nyo, maraming salamat po.